Tapos may naka-discover sa'kin, may nakakilala sa'kin, "Why not, Jobert, mag-serve ka sa community?" So, ngayon nagtatrabaho ko bilang isang government employee Dahil may sa nag-encourage sa'yo. sa aming community, sa barangay. May nag-encourage sa'kin. Ito naman, may nangamusta sa'kin. Eh, sabi nung classmate ko tsaka nung mga ka-batchmate ko, "Jobert, kamusta ka?" Sabi ko, "Ito, nagtatrabaho ko ngayon sa barangay government." "Oh, napunta ka sa government, anong meron? Ano ang inspirasyon mo?" Parang inspirasyon ko ata yung nanay ko. Kasi yung nanay ko, Bakit? hospital pharmacist siya sa government. Sa government. Sa government. Tapos nag-serve ako sa government, sa aming barangay government. Nakaka-enjoy. Ano ba yung mga ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko naman sa barangay government? Oo. Syempre, para may trivia din, 8 years na akong nagsaserve 8 sa years. community. Nag-enjoy ako. Hanggang ngayon, nag-enjoy ako. Bakit? Nakakasalamuha ko yung community, yung mga kababayan namin, yung mga kabarangay namin. Tapos, ano nga ba ang ginagawa ko sa community? Ang trabaho ko ngayon, nagbabalita ako. Ako ay isang barangay patroller. At ako nga po pala, ang inyo pong tagapagbalita, si Jobert. Naririto tayo ngayon sa butika ng Barangay San Antonio. Nakikita at kasama po natin sa araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, Miss Del Moneva, ang ating nangangasiwa sa ating butika ng Barangay San Antonio. Atin lamang pong ipakita at ibigay ang ating pong mga reseta upang nang sa gayon ay mabigyan po tayo ng sapat at karampatang gamot na ating pangangailangan. Kompletong-kompleto, mula bata hanggang senior citizen ay makikita po natin ang mga gamot na ito. Libreng-libre po nating makukuha ang serbisyong ito. Ito ang unang advokasya ng ating Kapitan Jun Inyon at ng buong Barangay San Antonio, ang mapunan at mabigyan ng daloy ng pag-asa ang kalusugan ng ating mga kabarangay dito sa Barangay San Antonio. Kayo ang inspirasyon sa paglilingkod ng ating pong mga lingkod barangay. Sama-sama tayo, sulong San Antonio, kaya na... May barangay captain kami. Siyempre, shout out ko na rin yung Kapitan Jun Inyon. So, 8 years. Hindi naman ako magtatagal kung hindi maganda yung leadership niya, Yes. diba? So, maganda yung leadership niya. Tsaka yun nga, nag-e-enjoy ka rin. Nag-e-enjoy din siya, nag-e-enjoy din ako. Nakita ko yung kwento ng buhay ng mga kababayan namin, yung mga kabarangay namin. Nakita ko rin yung inspirasyon, yung dedikasyon sa paglilingkod ng barangay kapitan ko, ng boss ko. So, nagkaroon din ako ng dedikasyon sa paglilingkod, di ba? Kinukwento namin yung buhay ng mga kababayan namin at higit sa lahat, masaya ako Okay. Yun na pala nabibigyan yun. namin ng paglilingkod yung mga kababayan namin. So, I'm a social media manager at syempre, I'm from Barangay Public Affairs Information Office. Ano nga ba ang meron sa Barangay Public Affairs Information? Inilalathala natin, binabalita natin, ano nga ba yung mga proyekto ng barangay. Ng barangay. Dahil hindi naman lahat ng barangay, may ganung proyekto. Saka Gaya na lamang. hindi naman nalalaman ng bawat tao yung ginagawa sa barangay. So, ikaw yung talagang nagpapakalat na ito yung mga proyekto, ito yung aabangan nyo. Oo, may barangay captain kami. Siyempre, shout out ko na rin yung Kapitan Jun Inyon. So, 8 years. Hindi naman ako magtatagal kung hindi maganda yung leadership niya, Yes. diba? So, maganda yung leadership niya. Tsaka yun nga, nag-e-enjoy ka rin. Nag-e-enjoy din siya, nag-e-enjoy din ako. Nakita ko yung kwento ng buhay ng mga kababayan namin, yung mga kabarangay namin. Nakita ko rin yung inspirasyon, yung dedikasyon sa paglilingkod ng barangay kapitan ko, ng boss ko. So, nagkaroon din ako ng dedikasyon sa paglilingkod, di ba? Kinukwento namin yung buhay ng mga kababayan namin at higit sa lahat, masaya ako Okay. Yun na pala nabibigyan yun. namin ng paglilingkod yung mga kababayan namin. So, I'm a social media manager at syempre, I'm from Barangay Public Affairs Information Office. Ano nga ba ang meron sa Barangay Public Affairs Information? Inilalathala natin, binabalita natin, ano nga ba yung mga proyekto ng barangay. Ng barangay. Dahil hindi naman lahat ng barangay, may ganung proyekto. Saka Gaya na lamang. hindi naman nalalaman ng bawat tao yung ginagawa sa barangay. So, ikaw yung talagang nagpapakalat na ito yung mga proyekto, ito yung aabangan nyo. Oo, tapos sabi mo kanina, parang nakita ko yung expression mo na Marites. So, may tinatawag tayong Marites. Yes. Then, sige, I'll admit, siguro i-admit ko na I'm a good Marites. Yes, yun nga yun. Bakit? Ichichismis natin ano yung meron sa barangay. At ito pa ha, hindi naman lahat siguro ng tao abot yung social media.
Yes. So ngayon, kami yung bumababa. Bumababa kami sa mga community. Kasi yung community namin, yung Barangay Government of San Antonio sa San Pedro, ito yung pinakamalaking datos at pinakamalaking barangay sa buong San Pedro. Hindi lang yan, bibigyan kita ng trivia. Ang dami kong baon na trivia ha. Sa buong probinsya ng Lawigan ng Laguna, ito ang pinakamalaking barangay. Okay, ang lawak. Palalakihin ko pa ha. Ito ang pinakamalaking barangay sa datos sa buong Pilipinas. So, malaki talaga yung community sa census. Malaki rin kami rin yung pinakamalaming establishment na barangay sa San Pedro. Ano yan? Nagpapatawag kayo ng mga meeting? Hindi kami nagpapatawag ng meeting. Like for example, yung ibang barangay meron silang libreng gamot program sa butika, di ba? So meron din kaming ganon. Bukod sa meron kaming physical butika sa barangay hall namin, nagbababa din kami. Meron kaming tinatawag na mobile butika. So, yung mga leaders namin, yung mga barangay health worker namin, yung mga barangay health worker namin, hindi lang nagbibigay sa butika. Pumupunta sa mga bahay at kakamustahin yung mga senior citizen. Ano po yung mga pangangailangan nyo? Ano pa po yung gamot? More on seniors. More on seniors. Pagdating yon sa sector ng health. Siyempre, parang sarap lumipat sa San Pedro. Oo, no. Siyempre, alam mo, mas maganda niyan, hindi lang ko siya basta kinukwento. So, sana mapasyalan nyo. At magandang opportunity rin to na makausap nyo at makita ninyo kung ano yung meron sa amin. Pag-usapan naman natin, siyempre, sa educational program, barangay government pa lang, pero we have 460 scholars. Wow. Under the leadership ng kapitan namin. Kasi yung kapitan namin... Ano yung mga scholar nyo? College ba yan? Ang scholar namin, umpisahan natin, may elementary, may high school, may senior high school, may college. Hindi lang yan. Hindi lang tayo titigil sa college. Meron tayong yung mga graduate school, yung mga naglo-law, nagdo-doktor, nagma-masteral. So, nagbibigay din yung barangay namin ng gano'n. Anong qualifications naman ng... May entrance exam, tapos grades, syempre. Hindi lang yan. Sabi nila, pag scholar, dapat mataas lang yung grades mo. Syempre, ang gusto ng kapitan namin, kahit ang grado mo ay hindi ganun kagandaan o palakol, nakakatanggap din ng scholar. Yes. Ano yung tinitingnan kung ano yung kalagayan ng family? Kino-consider din yun? Yes. Siyempre, kasi minsan parang gustong mag-aral pero walang kakayanan. Oo. Yun yung naging inspirasyon ko. Yun yung mga kwento. Yun yung mga experience. Kung bakit ako tumagal ng 8 years. At ang kagandahan pa niyan, kapag nakakausap namin ng community, alam mo, ang pinaka masarap sa pakiramdam. Maliit man yung kinikita mo, malaki, pero hindi natutumbasan kasi ng pera, ng saya, kapag na-appreciate ka ng isang tao. Tsaka pag nag-e-enjoy ka rin sa ginagawa. Basta pag nag-e-enjoy ka, pag tamahal mo, alam mo gagawin at gagawin mo. Eto pa, Miss Joycey, gusto ko lang din syempre ikwento sa'yo. Hindi naman para ipagyabang, no? Pero I just wanted to share na, alam mo, kamakailan lang nagkaroon ng bagyo. Ano yung bagyo? Karina. Nagulat ang mga kabarangay namin. Bakit? Kasi we're handling siya. Naapektuhan ba ang San Pedro? Naapektuhan ng San Pedro ang San Antonio. At ang nakakaloka pa nito, so Sunday, so minsan Saturday, Sunday may magchat-chat sa akin, Jobert, nasan ka? Sabi ko, nandito ako sa office, nandito ako sa barangay. Ano, hindi ka ba natutulog? Hindi ka ba? Wala bang weekend sa'yo? Kasi sabi nga natin, pag mahal mo yung trabaho mo, minsan kasi pag nagstay ka sa office, parang hindi ka na uuwi. O ang dami mo din ginagawa. Siyempre, ang dami mo rin Tapos, bihira so, sa mga barangay ha? Oo, nagkaroon kami ng bagyo. Karina. May mga barangay na walang tao. 12:30 in the morning. Sunday, kung hindi ako magkakamali. Karina ba siya or kung ano man yung pangalan ng bagyo, 12:30 in the morning, alam mo, nagulat silang lahat. Kasi naka-live yung Barangay San Antonio Facebook page, 12:30 in the morning, nasa baha ako, nagla-live ako. Grabe ang dedication mo. Oo, di ba? Bakit? Ba't namin siya ginagawa? Gusto kasi naming malaman na like for example, yung mga nasa BPO company, yung mga nasa call center. Hindi ako natatakot kasi alam mo kung bakit? Mas iniisip ko din at iniisip namin yung kalagayan ng ibang nasa ibang lugar. Paano sila uwi ng San Pedro? Hindi nga nila alam kung baha yung mga dadaanan. Yung boundary kasi ng Muntinlupa at San Pedro, bumabaha doon. So, syempre, baha na. Syempre, kailangan natin i-disseminate yung information na baha na dito. So, kahit hanggang tuhod, so sulong.
suong. Oo, di ba? Sabag. Talagang magla-live ako. Ang sabi ko pa noon, magandang umaga po sa mga nakatutok po ngayon. Oo. Alas 12:38 po ng umaga at ngayon po ang kalagayan po ng aming barangay. Baha na po. Ayan. Tapos yun. Tapos alam mo, ngayong year, 2024. Teka lang, ilang oras kang nakababad sa bahay? Ilang oras ako nakababad? Mga 30 minutes. 30 minutes. So, tinitingnan namin yung karsada, traffic. Tapos inikot namin yung barangay. Tapos Siyempre, iikot pa. ang laki kasi ng barangay. So, kailangan nating i-picture yung mga baha na area. Tapos i-report namin siya sa Facebook. Ano nga ba yung mga baha na area? Ano yung mga passable, yung mga Sobrang hindi. active ng nyo, social media. Para nang sa gayon, maging informative. Yes. Malaman. Like for example, ikaw pumasok ka sa call center. May magpa-post sa Facebook. Baka po ba sa ganito? So before pa mag-post, pa-post na natin. Para aware din sila, di ba? And then nag-a-announce din kami na, tataas na po ang ilog, kinakailangan na po natin mag-evacuate. Ganon. Ikaw talagang pinupuntahan mo yung area. Pinupuntahan namin. Tapos, by my own initiative, syempre sasabihin ni Kap, Hindi ka na inuutusan. Napunta ka dito. Mag-live na tayo. Ano nila natin. Tapos yun. Tapos pag nagkakausap kami ng mga barangay leaders, syempre, nagkakaroon ng good suggestions, mga ganon. Tapos, alam mo, hindi ko naman din matiis yung mga kababayan natin. Eto pa, gusto ko rin ikwento when it comes to disaster. Yung barangay kasi namin, mabilis yung responde, mabilis yung aksyon. So, alam mo, ito yung pinaka masaya kong araw. Yung iba nalulungkot kasi July 23 this year, 2024, nag-birthday ako. Yung iba nalulungkot, hindi ako nalulungkot. Pero naiyak na lang din ako nun sa saya. Bumagyo kasi noong July 22. So morning, umalis na ako ng bahay kahit umuulan kasi bumabagyo. Tapos bumaha doon sa kabilang subdivision namin. So kinakailangan kong pumunta doon sa kabilang subdivision namin. Tapos may natumbang puno. So nila-live namin siya. So ibig sabihin, birthday mo pero ganun yung ginagawa. Alam mo, nag-post ako noon. Alas 12 naman ng 24. Sabi ko, birthday ko pero imbes na mag-celebrate ako, nakasama ko yung mga kabarangay ko. God's calling talaga sa trabaho. So, ano yung feeling mo noon? Yung feeling ko masaya ako. Bakit? Kasi hindi ako nakapanlibre ng hindi ako nakapag-inom, hindi ako nakapanlibre. Nakatakas ka pala. Nakatakas ako pero nakatulong ka. Nakatulong diba, naman tayo. Kasi may bumagsak na malaking puno sa may San Pedro exit, tas may nadaganan na sasakyan, tas may mga binaha. Tapos, yun, nila-live ko siya noon, tapos sabi ko... Kasi pag mo, alam mo yung pagla-live, hindi biro. Oo. Kasi naranasan ko yan, skill siya. Oo. Hindi lahat kayang mag-live. Oo. Diba? Kasi, imagine mo yung mga tao nakatingin sa'yo, pero kumbaga, ang kausap mo, screen. Ang kausap mo, camera. Screen, diba? Tapos may mangyayari pa na pag nagla-live ka. Nagla-live ka, ito yung camera, tapos may biglang dadaan. Uy, kuya, saglit lang! Uy, kuya, saglit lang, nagla-live ako. Pero, kailangan natin siyang gawin eh. Bakit? Mahal natin. At para din sa mga kabarangay natin. Tuwang-tuwa siguro sa'yo si Kap. Oo, ano yung mga inspirasyon ko? Yung inspirasyon ko, number 1, yung mga taong nakaka-appreciate sa akin. Ayun lang. Pero alam mo, minsan, may mga bagay na nakakalungkot, pero may mga bagay na nagpapasaya sa atin. Medyo teary ako, sorry. Medyo teary. Kasi na-appreciate ko na nararamdaman mo na parang ang layo natin pala nang nilalakbay ni Jobert for 8 years. Yun yung dalawa ko palang nakahiligan. So, for 8 years kasi, di ba? Ang sakilo ako. Di ba? Pero fulfilling naman. Sabi ko nga, di ba, hindi natutumbasan kasi ng saya yung natatanggap natin. Pero, na-appreciate ko na napapansin din kahit paano, nararamdaman din ng mga kabarangay natin. Maraming may inspire sa'yo.